Natalo ng ating bida ang higanteng halimaw na may tentacles at si Marian ay ligtas na. Unti-unti ay nagkakamalay na si Marian habang yakap siya ni Urara na sobrang nag-aalala. Sinabihan niya si Marian na wag munang magpapagod. Mukhang hindi alam ng kanyang master ang nangyari sa city mula nung inatake sila ng mga kalaban. Dahan-dahan ay narealize ni Marian ang mga nangyari. Bigla siyang nagpanik nang maalala niyang kinidnap siya. Pero ikinalma niya ang kanyang sarili dahil kasama niya ang mga tao sa city na kinidnap din. Di nagtagal ay napansin ni Marian na si Toro at Kaede ay nakatayo lang na may ngiti sa kanilang mga muka. Sobrang saya nilang makita na okay na si Marian. Ipinaliwanag ni Toro ang buong nangyari sa kanya. Sinabi niyang isang halimaw ang umatake mula sa ilalim ng lupa. Ang damage na iniwan lang naman nito sa city ay ang malaking butas. Nakahinga naman ng maluwag si Marian nang marinig ito dahil walang namatay sa mga nakatira doon at kaunti lamang ang sugatan. Curious si Marian kung sino ang nagligtas sa kanilang bayan kaya tinanong niya ang tatlo. Inassume niya na ang kanyang ama ang nagligtas sa kanila at sinabi ni Urara na sila Toro at Kaede ang tumulong sa kanila kahit na maaari nila itong ikapahamak. Nagpasalamat si Urara kay Toro sa pagsagip sa kanyang master. Sinabi naman ni Toro na wala ito. Ayaw niya lang na mapahamak siya kaya tumulong sila. Nagsimula namang magsilapitan ng mga tao matapos marinig ang pangalan ng mga hero na sumagip sa kanila at kay Marian. Sila ay nagpasalamat rin ng lubos kina Toro at Kaede. Nagulat ang dalawa sa reaksyon ng mga tao at bigla-bigla ay tumalon si Marian para yakapin ang ating bida ng mahigpit bilang pasasalamat sa ginawa niya para sa lahat. Dahil dito ay bumilis ang tibok ng puso ng ating bida. Nagbago bigla ang mood ni Kaede at sinabihan niya si Marian na masyado siyang malapit kay Toru. Habang kita naman sa mukha ng ating bida na nag-e-enjoy ito. Matapos noon ay bumalik na sila sa castle at nagkita na muli si Marian at ang kanyang tatay. Ang mga sumunod na eksena ay naging emosyonal habang si Toro at Kaede naman ay pinapanood sila sa di kalayuan. Pinuri ni Kaede si Toru dahil tinalo nito ang isa sa mga top general ng Demon King. Natanong naman ng ating bida kung ba't alam ni Kaede ang ranggo nito. Nung laban pala ay nasabi ng general na isa siya sa top 6 generals ng Demon King. Kahit siya ang pinakamahina sa kanilang anim ay hindi pa rin biro ang lakas nito. Isang malakas na kulog ang nanggaling sa tiyan ng ating bida kaya naman ay nabaling ang atensyon ng Lord at ni Marian sa kanya. Naglakad ang Lord ng bayan papalapit kay Toro at pinasalamatan niya ito sa pagsagip sa kanyang anak. Hindi lang isa kundi dalawang beses pa. Mukhang hindi sanay ang ating bida na mapuri kaya nahiya siya at sinabing nagkataon lang ito. Sinabi naman ni Marian sa kanyang tatay na dapat nilang bigyan ng reward si Toro para sa katapangan nito. Pumayag naman ang Lord at sinabing gagawin niya ang lahat sa ngalan ng kanyang kapangyarihan para mapasalamatan ang ating bida. Sumingit si Urara at sinabi sa Lord na hindi lang nito niligtas ang kanyang anak. Tinalo rin ni Toro ang isa sa top generals ng Demon King. Biglang nagbago ang reaksyon sa mukha ng Lord ng City. Binago nito ang plano niya sa reward niya para kay Toru. Tinanong niya si Toru kung may plano ba silang pumunta sa capital at sinabi ng Lord na may ipapadala siyang sulat sa lalong madaling panahon. Hindi na diniscuss ng Lord ang iba pang detalye. Sinabi na lang niyang okay lang na magstay si Toru at Kaede hanggat gusto nila at sasamahan sila ni Marian. Ang dalawa naman ay ipinaghanda ng masarap na hapunan na parang naka-unli. Itinanong naman ni Toru kay Marian kung pwede ba silang makakuha ng permiso na i-explore ang underground ruins. Pinaliwanag ni Toro na bilang isang adventurer ay naging interesado siya sa lugar na ito, lalo na't wala pang nakakapag-explore ng dungeon na ito. Hindi napigilan ng ating bida ang kanyang emosyon at nalaman na gustong gusto niyang i-explore ang underground ruins dahil interesado siya sa mga sinaunang tao na naninirahan dito. Pero silang lahat ay tumutol sa ideya ng ating bida. Si Kaede ay natatakot na baka masaktan uli si Toro at sinabi naman ni Urara na susundan siya ni Marian kapag pumunta siya doon. At ayun na nga, gustong-gusto ni Marian na sumama sila ni Urara at sila'y nangakong hindi sila magiging pabigat. Alam ni Toro na dahil nasa underground ang ruins ay hindi siya basta-bastang pwede pumunta doon dahil sako pa din ito ng Lord. Dahil dito ay pumayag silang sumama si Marian pero sa isang kondisyon. Si Urara at Kaede ay magiging escort nito at si Toro naman ang mangunguna para siguraduhing ligtas ang kanilang dadaanan. Napagkasunduan naman nila na kapag may panganib ay agad silang babalik. Kinabukasan, si Toro at Kaede ay naghihintay na dumating ang dalawa. Dumating si Urara na nakapang-assassin na outfit habang si Marian naman ay naka-armor mula ulo hanggang paa. Sinabihan niya pala ang kanyang ama tungkol sa kanilang plano kaya pinag-armor siya nito. Pero sinabihan siya ni Toro na hubarin ito dahil mahihirapan lang siyang gumalaw kapag humirap ang sitwasyon. Si Marian naman ay dali-daling nagpalit sa mas cute na outfit na ikinatuwa naman ng ating bida. Mukhang ang first at second floor ng dungeon ay na-explore na kaya nagdesisyon silang pumunta sa susunod na floor at alam nila ang panganib na maaaring naroon
doon. Sinabihan sila ni Marian na ang susunod na floor ay puno ng mga demon. Dahil dito ay na-excite si Toru at nagpa siyang i-explore ang mas mapanganib na parte ng dungeon. Sinabi ng ating bida na mas importante ang kaligtasan ni Marian kaya siya lamang ang pupunta sa mga delikadong parte. Bigla na lang ay may naamoy si Kaede. Ang mga demon ay malapit na sa kanila kaya ginamit niya ang appraisal skill niya para malaman kung saan nagmumula ang amoy na ito. Nakita nila na ito ay isang higanteng mushroom na halimaw. Napansin nila na ang isang daga ay aksidenteng natapakan ng vines ng halimaw at bigla-biglang naglabasan ang mga mushroom sa katawan ng daga. Gamit ang appraisal skill ni Kaede ay na-identify niya na ang vines ay may makapangyarihang lason. Sinabihan ni Toro ang mga babae na manatili lamang sa likod dahil gusto niyang mag-isang sugurin ng halimaw. Nagpumilit si Kaede na samahan siya pero ipinaalala ni Toro na okay lang siya dahil ang ating bida ay level 300 at meron din siyang antidote. Tuluyang pinasok ni Toro ang lugar na punong-puno ng mushroom. Mukhang kahit mahawakan ni Toro ang vines ay hindi siya naapektuhan ng lason na ito. Matapos matalo ni Toro ang mushroom na halimaw ay naglakad-lakad pa si Toro. Nakita niya ang mga libro na napapalibutan ng sapot ng gagamba at mga treasure boxes na puno ng potions at elixirs. Kumuha siya ng elixir pati na ang isang misteryosong susi. Pagkatapos nun ay napadpad sila sa isang parte na mukhang wala pang nakakapunta. Mukhang ito ay isang underground hideout. Bago pa sila magpatuloy ay nag-request si Marian kay Toru. Gusto niyang turuan siya ng ating bida kung paano makipaglaban para hindi na siya laging pinoprotektahan ni Urara. Sinabi niyang sawa na siyang maging mahina. Sumangayon naman si Kaede at nakumbinsi rin ni Marian si Urara. Samantalang si Toru naman ay excited sa mga title at relic o lumang bagay na pwede niyang makuha. Isang kidlat sa kalangitan ang pumukaw sa atensyon ng mga tao dahil ito sa pagkaka-unlock ni Toru ng kanyang power. Si Urara at Marian ay medyo nataranta nang makita ang malakas na aura sa paligid nila. Agad namang humingi ng tawad ang ating bida dahil natakot niya sila. Sinabi niya sa kanila na nangyari ito dahil may nagbago sa kanyang mga ability. Tiningnan ni Toro ang stats niya. Level 300 na siya at ang race niya ay Dragon Folk. At hindi lang ito, meron din siyang mga bagong job title na nakuha kagaya ng Dragon Knight, Master Tamer, Imitator at Great Thief. Sinabi ni Kaede sa kanya na ang mga jobs na ito ay superior at high ranking. Meron lang isang misteryosong job title na tinatawag na The Imitator na hindi maintindihan ni Kaede kung ano ito. Si Marian at Urara ay inimbitahan ng ating bida na sumali sa party nilang tinatawag na Manyu Brigade habang nag-i-stay pa si Toro sa bayan. Kahit nagdadalawang isip, pumayag din si Toro sa bandang huli. Habang lumalalim sila sa pag-e-explore ay dumadami ang mga demon na nasa paligid nila. Ang iba ay inaatake si Marian kaya sinamantala na ito ni Toro para turuan siya kung paano makipaglaban. Sinabi niya kay Marian na i-focus ang kanyang mga mata at maging confident. Matapos nun, i-demonstrate din ito ng ating bida kay Marian. Sinunod niya ang suggestion ni Toru at natalo niya ang higante na malagagambang halimaw. Nag-level up si Marian at naging level 36. Matapos maranasan ng excitement sa pag-level up, si Urara at Marian ay mukhang hindi na mapipigilan at gusto pa nilang i-explore ng mas maigi ang dungeon. Pinaalalahanan sila ni Toru na huwag magpadalos-dalos at sinabi niyang bumalik na sila sa ibabaw ng lupa. Pero si Marian ay masyadong excited at ayaw pa nitong bumalik. Sinabi niyang meron pa naman silang oras kaya gusto pa niyang puntahan ang mga hindi pa na-explore na parte ng dungeon. Dahil ayaw papigil ni Marian ay pumayag na lamang si Toru at sila ay nagkasundo na mag-e-explore pa sila ng kaunti bago bumalik. Di nila inaasahan ay narating nila ang dead end. Tingin ni Marian at Urara ay hanggang dito na lang ang dungeon pero si Toru ay may kakaibang nararamdaman dito. Kinatok ng ating bida ang pader at napansin niyang kakaiba ang tunog nito. Nag-drawing siya ng isang bilog sa pader sabay sinira ito. Laking gulat nila na may mysterious room na nasa likod ng pader. Agad-agad ay tiningnan nila ang mga gamit sa paligid. Napansin ni Toro ang isang espada na gawa sa kakaibang metal. Wala itong bakas na kahit isang kalawang kahit na mula pa ito sa unang panahon. Na-realize ng ating bida na ginawa ang espada gamit ang kahanga-hangang technology. Samantalang, si Kaede naman ay may nakitang mas kakaiba. Merong dalawang itlog na magkaiba ang hugis at mukhang naiwan ito ng matagal na panahon. Kaya walang kasiguruhan kung buhay pa ang mga ito. Ginamit niya ang appraisal skill niya at nalaman niya na ang mga itlog ay summoned beasts. Mga artificial creatures na ginawa ng mga sinaunang tao. Ang mga creature na ito ay ginamit ng mga sinaunang tao bilang katulong sa mga gawain araw-araw at bilang support kapag may kalaban. Ang mga itlog na ito ay itinago para sa long-term survival at ang paraan lang para ma-awaken ng mga ito ay ang bigyan ng mga ito ng napakaraming magic power. Ang malaking interest ni Toru sa mga sinaunang bagay ay lumabas at hinawakan niya ang itlog para gisingin ito. Binuhos niya ang magic niya sa itlog pero walang nangyari. Sinabi ni Kaede na tulog ang mga ito sa loob ng mahabang panahon kaya walang nangyayari. Pero ang mga ito ay may sobrang lakas na magic
Tower. Lalong na-excite ang ating bida nang marinig ito, kaya mas lalo niyang sineryoso ang pag-channel ng magic niya sa itlog. Halos maubos ni Toro ang magical power niya at biglang yumanig ang dungeon. Nagpanik si Urara at Marian dahil sa napakalakas na magical power. Nagkaroon ng space distortion sa paligid dahil sa matinding aura ni Toro at sinabi ni Kaiden na parang nakatayo silang lahat sa tubig. Pero ang ating bida ay nakafocus lang sa itlog. Napansin niyang maa-awaken na ang mga ito at kailangan niyang patakan nito ng sariling dugo para masil ang contract. Ginawa ng ating bida ang huling step at nagsimulang mag-crack ang shell ng itlog. Habang nakatitig ang lahat ay biglang sumabog ito. Inaasahan nilang lahat na isang malahalimaw na creature ang lalabas dito. Pero nang lumabas ito ay nagulat sila dahil ang lumabas ay isang one-eyed beast na lumulutang. Ang problema lang ay hindi ito kagaya ng ine-expect nila na malahalimaw. Ang creature na lumabas ay malambot at parang ang sarap-sarap yakapin. Agad-agad ay hinawakan nila ito at sinabi ni Kaiden na ang ganda ng creature na ito. Gamit ang kanyang ability ay pinaliguan niya ito. Sinabi naman ni Toro na kahit cute ang creature, sulit ba talaga ang pag-ubos nila ng magical power para lang gisingin to? Narinig naman ng creature na duda si Toro sa kakayahan nito kaya iniangat nito si Kaide sa ere. Nabili ba ng ating bida dahil kaya nitong magbuhat ng tao? At dahil nga sa malambot ito ay talagang napaka-perfect. Naisip nilang magiging malaking tulong ang creature na ito sa pagbitbit nila ng mga gamit na makukuha nila. Sinabi ni Kaide na dapat nilang pangalanan ito kaya tinawag ito ni Torong Panda. Habang pinapakilala naman ni Kaide si Panda kila Urara at Marian ay hindi mapigilan ni Toro na ma-excite dahil meron pang isang misteryosong itlog na hindi pa na-awaken. Nang makabalik sila sa castle ay inayos nila ang mga nakuha nila. Kasama na dito ang superior healing potions, gamot na kayang magpalakas ng katawan at mga bagay na hindi pa rin nila alam kung para saan. Inutusan ni Toro si Kaide na gamitin ang kanyang appraisal skill at nalaman nila na nakakuha sila ng rare elixir. Ang elixir na ito ay hindi mahahanap kahit na saang shop. Sinabi ng Lord na kung pupunta sila ng Royal Capital ay maaaring may mayamang merchant ang bumili dito. Ipinayo niya na i-auction nila ito. Naalala ni Toro na merong auction sa Royal Capital na para lang sa noble at mayayamang merchant. Ibinenta naman ni Toro ang ibang nakuha nila sa Lord at ang iba naman ay itinabi niya para sa auction. Napanganga na lang si Toro nang makita niya ang limpak-limpak na salapi na ibabayad sa kanya ng Lord. Lumipas ang ilang araw, si Toro at ang mga kasama niya ay masayang nag-e-explore at nag-hunt ng mga demons. Hindi nila namamalayan ay naging level 100 na si Marian, samantalang si Urara naman ay level 80. Silang dalawa ngayon ay may power level na katumbas na ng isang hero. Si Marian ay nagiging expert na sa paggamit ng espada. Napansin naman ni Toro na parang parte na ng katawan ni Marian ang espada dahil sa improvement na ito. Sinabi ni Toro na balak na niyang umalis sa city at bigla-bigla ang saya ay napalitan ng lungkot sa mukha ni Marian. Sabay naman na si Toro ay nakatanggap ng sulat galing sa count. Iniimbitahan siya nito sa royal auction. Bago magpaalam ay sinabi ni Marian na siya ay naiinggit kay Kaide dahil lagi siyang kasama ni Toro. Gusto niyang umalis sa kanila para i-explore ang mundo. Pero hindi ito basta-basta dahil anak siya ng Lord. Meron siyang responsibilidad na magpakasal sa isang royal blood at wala siyang choice kung sino man ang mapapangasawa niya. Nakita ni Toro ang hinanakit at na-realize na parang ibon si Marian na natrap sa sariling hawla nito. Kita man ang lungkot sa mukha ni Marian ay pinasalamatan siya ni Toro para sa lahat at nangakong magkikita pa silang muli. Iiyak na sana si Marian nang bigla siyang niyakap ni Kaide. Sinabi niyang sisiguruduhin niyang hindi siya makakalimutan ni Toro. Kumalma si Marian dahil sa words of assurance na ito at nagpaalam na kila Toro. Pero alam niya sa sarili niya na sana'y nasa katayuan siya ni Kaide. Mabalik naman tayo kay Sain na tila napag-iiwanan na. Sinabunutan niya ang kanyang sarili nang ma-realize niyang isa na namang dungeon ang na-explore. Sinabi ng mga tao na nung isang buwan lang ay hindi pa na-explore ang dungeon pero may nauna lang sa kanya ng konti at kinumpleto ito. Sa inis niya ay nginat-ngat niya ang kanyang mga kuko. Nasa plano na niyang dito na siya magiging ganap na hero pero mukhang nagsasayang lang pala siya ng oras. Nag-aalala sa kanya si Suwara at nagtanong kung okay lang ba siya pero si Sain ay binago ng kanyang galit. Sinakal niya si Suwara kaya pinigilan siya ng iba pang babae para hindi niya mapatay si Suwara. Iba't ibang bagay na ang naglalaro sa isipan niya at tingin niya na ang lahat ay kinakaawaan siya. Pinalibutan siya ng mga tao at tinawag siyang si Raulo. Tatawagin na sana ng mga tao ang pulis nang na-realize ni Sain na ang pananakit niya sa tatlong babae ay makakasira sa reputasyon niya. Nagsisimula na kasing magrebelde sa kanya ang mga ito at alam niya ang effect ng brainwashing ay unti-unting nawawala. Inactivate niya ang kanyang demon eye at ang tatlo ay napasa ilalim uli sa kanyang spell. Ang isa sa mga babae ay nagsabing ang Arman's Kingdom na sana ang perfect place para sila'y makilala. Pero dahil nga palpak ang planong pagkuha sa Sacred Sword ay dapat na lang silang bumalik kung saan sila galing at gumawa
gumawa na lang ng panibagong plano. Na-bad trip si Zane ng gusto nang marinig ito dahil sinasuggest nito na bumalik sila kay King Balsail at amining pumalpak siya kaya napagdesisyonan niyang hahanapin niya ang iba pang sacred swords. May nakapagsabi sa kanyang merong kalapitbayan na tinatawag na Anarch at kilala ito sa mga ruins na hindi pa na-explore. Na-excite naman siya dahil makikilala na siya sa city na ito pero ang hindi niya alam ay nauna na rito si Toru. At ayun na nga, ang kasiyahan ay napalitan ng lungkot nang sinabi ng Lord ng Anarch na ang mga ruins ay na-explore na ng parting tinatawag na Manyu Brigade. Ibinida din ng Lord na ang parting ito ay tinalo ang general ng Demon Army. Dumating si Marian at si Zane ay biglang kumalma. Excited siyang gamitin ang Demonic Eye of Seduction pero biglang nagdugo ang kanyang mga mata. Lumabas ang notification na hindi niya pwedeng gamitin ang skill sa taong mas mataas ang level kesa sa kanya. Bago pa makapagsalita si Zane ay itinutok na ni Marian ang kanyang espada sa leeg nito at tinanong kung ano ang kanyang pakay. Agad na pinalayas ng Lord si Zane at ibinidang ang lalaking nakapag-explore sa ruins ay may busilak na puso na kung saan ay wala nito si Zane. Matapos mapalayas, nagbasag si Zane at sinasabi niyang isa siyang hero. Di nagtagal ay nagpasya silang bumalik sa Armand para kunin ang Sacred Sword. Inutusan niya ang mga babae na sundan siya. Desperado na talaga siya at gusto niyang maibalik ang dati na kontrolado niya ang lahat. Matapos lisanin ng Anarch, si Kaede at Toro ay patuloy lang sa pag-improve ng kanilang skills at talent. Nakapag-unlock sila ng bagong titles at treasures. Basic na lang din sa kanila ang pumatay ng isang higanteng dragon. Di nga nagtagal ay na-awaken nila ang isa pang itlog. Ito ay may lamang combat beast at pinangalanan naman ito ni Toro ng Ryosuke na ibang-iba ang itsura kumpara kay Panda. Mukhang naiintindihan ni Kaede ang salita ng mga ito dahil nakakausap niya ang mga ito. Gaya ng inaasahan nila, ang dalawang beast ay hindi magkasundo. Si Panda ay isang transporter habang si Ryosuke naman ay isang fighter at pareho silang kapaki-pakinabang in their own way. Nang sinabi ni Kaiden na mas mataas ang lipad ni Ryosuke kumpara kay Panda ay hindi natuwa si Panda kaya hinamon niya si Ryosuke sa isang kompetisyon. Agad namang bumalik sa lupa si Panda nang ma-realize niya na kaya niya lang lumipad ng hanggang 10 meters habang si Ryosuke naman ay parang walang limit ang paglipad nito. Nang magsisimula na silang mag-prepare ng pagkain ay tinawag ni Toro si Ryosuke gamit ang kanyang kamay. Si Kaiden naman ay gustong itry ang itinuro sa kanya ni Urara sa pagluluto. Pero bigla na lang nawalan ng gana ang ating bida nang makita niya na ang ingredients ay sunog na isda at palaka. Yikes! Ang ulam ay kulay purple at parang gusto na lang masuka ni Toro. Pero kabaliktaran ito sa inaasahan niya. Ang niluto ni Kaede ay napakasarap. Pinuri ni Toro si Kaede at sinimulang yakapin ito. Pero ang trauma ni Toro sa nang iwan sa kanya ay hindi pa rin nawawala. Ang babaeng iniwan siya para kay Zane ay binagabag ang kanyang isipan dahil ipinalit niya ito sa isang slave. Inalis niya ang kanyang takot at ipinangakong hindi niya itatrato si Kaede na parang isang bagay lamang. Ang iniluto naman ni Kaede ay nakapag-attract ng mga wyvern at mukhang mas malalaki ito kumpara sa mga tinalo nila kanina. Pero malakas talaga si Ryosuke dahil mag-isa niya lang tinalo ang 5. Hindi sure ang ating bida kung bakit napakalakas ni Ryosuke dahil hindi normal sa isang summoned beast ang ganitong kakayahan. Sinabi naman ni Kaede na baka dahil ito sa dugo ni Toru at sila ay nakarating sa napakagandang capital ng Armand. Ang Armand ay kilala sa buy and sell o swap at napakaraming adventurers ang nandito. Gusto man nilang maglibot ay alam ni Toru na priority nilang idala ang sulat na galing sa Lord ng Anarch sa isang taong nagngangalang Jonathan Rockbell na may shipping business. Papunta na sana ang dalawa nang biglang ang mga hayop sa paligid ay parang natakot at nagwala. Sinubukan itong pakalmahin ng mga adventurers pero sila'y nabigo. Agad naman ay tumulong si Toru at napaamo niya ang mga ito. Ang taong kanilang tinulungan ay ang Vice President at sinamahan sila nito kay Jonathan Rockbell. Matapos basahin ang sulat ng Count, sinabi ni Jonathan na ang Count ay nagre-request ng malaking gantimpala para kay Toru. Kaya sinabi niyang bumalik si Toru bukas at magbihis ng presentable. Biglang naisip ni Toru na mapapatrobol ata siya dahil dito.